buhay na masagana, buhay na walang sakit, buhay na hindi problematic, kundi buhay na healthy. Ibig sabihin ng healthy life, buhay na ganap at kasiya-siya. Ang hina. So, pag sinabing life is what you make it, it is our choice. Yun ay depende sa ating pipiliin. Ako noon, akala ko habang panahon na naman kami isang kahit isang tuka. Sabi ko sa aking mga anak noon at sa aking asawa, buti nga mayroon pa tayong isang tuka. Ay may mga taong wala nang tinutuka. Kahit walang tinutuka. Sabi ko, mabuti nga tayo. May isang kahit pa at may isang tuka. Ibig sabihin nagtatrabaho at may kinakain pa. Kaysa naman sa walang makain na lagi kang namamalimos. Sabi ko, mas mabuti pa yun. At least mayroon. At sa pamamagitan ng isang bagay, mayroon tayo. Kung tayo'y nakahawak sa pangako ng Diyos, ang isang maligid na tayo'y pinagkatiwalaan. Kung tayo'y katiwa-tiwala, ito'y pwedeng lumago at pwedeng sumagana ang ating buhay. Kung tayo'y maayos. Ang pagmamanig ng mga bagay na binigay sa atin ng Diyos. Ako po sinilang na mahirap. Pero sinasabi ko po ito hindi dahil ako'y kandidato. Dahil mapapansin po natin kapag eleksyon yan ang mga sinasabi ng mga kandidato. Ako'y isinilang na mahirap. Pero sa totoo mayaman. Mahirap po talaga ako. Dahil ako po ay 3 taon pa lang pinatay yung tatay ko ng mga taong suwabang at makasarili. Dahil yung pumatay sa tatay ko ay sa inggit dahil kami ay pinagkatiwalaan ng mga lupain. Sa pag-inggit at sa inggit nila dahil sila ay hindi siya pinagkatiwalaan yung tatay ko yung binaril at pinatay. 3 taon pa lang ako. Isipin mo yun. 3 taon. Ha? Kami 5 magkakapatid. Yung nanay ko, batang-bata, na nabalo. Ha? Sa 5 magkakapatid, ako lang po ang gwapo. Amen. Totoo po yun. Sapagkat ang 4 kong mga kapatid ay puro babae at ako lang ang lalaki. Kaya ako lang ang gwapo sa magkakapatid. Totoo po yun. Buti nga po hindi ako naging ganun. No? Kasi pag daw magkakapatid, puro babae, hindi ba? Diba? Kaya ako hindi marunong mag-basketball, hindi ako marunong mag-sport. Bakit po? Puro trabaho. Dahil nga po mahirap. Walang ibang inaasahan yung nanay ko. Yung mga kapatid ko naman, puro babae sila. Kaya ako na lang ang laging nagtatrabaho doon sa sakahan. Hanggang sa dumating nung namatay na yung tatay ko. Habang ako lumaki na, mga kapatid ko na lumaki na ako, wala kami nang makain. Bakit? Kinuha yung mga lupain na wala na sa kaswapangan ng mga taong walang Diyos. Kaya kinuha nila. Wala na kami sinaka. Kaya anong ginawa ko nun? Para lang may makain, nagnanakaw ako ng niyong. Ay, yung pinagnanakawan ko naman, lolo ko, kasi lolo ko naman, ang daming lupain, naubos din sa pambababae niya. Kung kailan naging lolo, saka naloko. Totoo po yun. Kaya kami, yung mga nanay ko, yung mga kapatid, wala man lang na namana. Dahil naubos lahat. Kaya ako, nabuhay sa pagnanakaw ng niyog, nabuhay sa pagnanakaw ng saging, nabuhay sa mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa Diyos, mabuhay lang at magpatuloy sa
sa pag-aaral. Pagkatapos ko ng grade 6, ako po'y pumunta na ng Maynila. Pagkatapos ko ng grade 6, nakipagsapa lang. Lahat ng trabahong inukal sa akin ay pinasok ko. Hanggang sa isang masamang experience akong naganap. Noong ako po ay ma-involve sa panunood ng mga X-rated film. At dahil doon kami kinarga sa isang sasakyan at dinala kami sa isang building na luma sa Santa Cruz. At pagkatapos doon kami ikinulong kwarto-kwarto. Sa bawat kwarto, mayroong tinatawag na, ano ba yung tawag doon? Matrona. Yung po yung malalaking babae. At yung malalaking babae yun, at sabi doon, kailangan kayo ay punasan ng mainit na tubig. Hubot-hubad po yun, wala kong damit. Mula ulo hanggang paa. At mula paa hanggang totoo po yun. At sabi nung mga namamahala, sabi namin, bakit kami dinala rito? Kasi niya, pangako sa inyo, manunood kayo ng live. Pero kailangan, bago kayo manood, doon sa third floor, kailangan punasan muna kayo. Kailangan kayo ay malinis. Alam niyo po, hindi naman po pala totoo na mayroong palabas na ganun, kundi kami ang gagawa ng di tama. At habang ginagawa yun ay may camera, para yung camera kung nakatayo dyan. At alam niyo noon, usong-uso yung binibintang mga X-rated videos na binibinta. Kaya pasensya na kayo kung ako'y napanood niyo doon. Pero siguro naman hindi niyo pa ako kilala kasi iba pa yung itsura ko noon. Pero kung namumukhaan man ako, patawad po sa inyo lahat. Purihin si Jesus. Okay, hanggang sa ulit. Nagpasok ko sa construction, nagpasok ko sa kung ano-ano trabaho, napasok ko sa insurance, natuto ko ng mga kamunduhan, at dumating na ako po'y may sakit na doon ko narinig ang tinig ni El Shaddai. Taong 1986, doon ako'y tawagin ng Panginoon, April 10, doon po sa Amorsolo, sa pamagitan ng radio. At dahil po doon, kinabukasan pumunta ako ng Amorsolo at tumalo sa isang gawain, ang Life in the Spirit Seminar. Si Brother Mike mismo ang nagsasalita at yung mga kasamahan niya, kasama yung kanyang partner mo, napatay na ngayon. Pero salamat sa Diyos, dahil ako tinawag, nung tawagin ako yun, nakinig ng salita ng Diyos, lahat ng tinig ng Panginoon narinig ko, patungkol lahat sa akin, isinuko ko ang buhay ko sa Kanya, inialay ko, at mula noon, lahat ng sakit ko ay pinagaling ng ating Panginoon Jesus. At kung pinuting nabago ang buhay ko, nagbago ang takbo ng aking pag-iisip. At ang lahat ng kalukuhan ko at panluloko sa wahin ko noon sa una kong asawa ay aking pinagtapat sa Kanya. Hindi ko bigla, kundi dahan-dahan. Dahan-dahan. Hindi ko po binigla. Kasi ano po siya nagsasaktan. Kaya po, alam nyo, ang pagtanggap ng kagalingan ay kapag walang natitirang lihim sa ating buhay. Kapag po tayo ay naging faithful, hindi lang sa Diyos, kundi naging faithful sa ating kapwa, lalo na sa ating mga mahal sa buhay, tinitiyak ko sa inyong ang kagalingan ay dadaloy sa ating mga buhay. Life is what you make it, it is your choice. Bakit sinabi sa ating binasa ngayon na mabuting balita? Bakit sinabi ni Yahweh na ang sabi niya rito, binibigyan ko kayo ngayon ng pagpipilian, buhay o kamatayan, kasaganaan o kahirapan. Kaya marami naghihirap kasi mali ang pinipili. Kaya marami namamatay agad kasi mali ang pinipili. At bakit ito sinasabi ng Diyos? Sapagkat, sabi rito ng banal na kasulatan, sa verse 17, ngunit kapag tumalikod kayo at ayaw nang makinig sa Kanya, sa halip ay naglingkod sa ibang mga Diyos, ngayon pa ay sinasabi ko sa inyong malilipol kayo. Mga kapatid,
pinapapamili. Itong mensaheng ito ay patungkol sa mga Israelita na kung saan ang bansang Israel ay napapaligiran ng mga bansa na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At sa pamamagitan noon sila'y naalipin ng Egypt na ang Ehipto ay iba ang dinidiyos. Mga kapatid, at kung yun may naganap noon, even now, maging sa ngayon, sometimes yun din ang nangyayari sa atin because of wrong choice. Maling pagpili. Maling pagpili ng pananampalataya. Maling pagpili ng dapat susundin. Maling pagpili ng magiging asawa. Alam niyo mo, kaya maraming nagkakahiwalay, sabi ko sa inyong programa, ang pinagsama ng Diyos, hindi pwede pag-iwalay ng tao. Dahil bakit? Kung ang mag-asawa ay binubuklod ng pag-ibig, binubuklod ng pagmamahal, walang pwedeng maghiwalay sa kanila. Ay bakit nagkakahiwalay at pinaghihiwalay? Kasi wrong choice. Hindi na pinili yung nagbabind sa kanila. Sabi ng 1 John 4, verse 7 to 8, God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya pag pinili niyo ang Diyos, mananatili ang pag-ibig sa puso at sa buhay natin. Amen? Amen. And you cannot give what you do not have. Hindi mo po pwedeng sabihin sa iyong asawa, mahal kita kung wala ka nun. Dahil wala sa iyo ang Diyos. Because God is love. Amen ba? Amen. Kaya, because of wrong choice, nagkakahiwalay. Kaya sabi ng Panginoon, ano ang pipiliin nyo? Buhay o kamatayan? Choose life. Piliin natin yung buhay. Bakit? Si Jesus iyon. Sabi ng John 14:6, oy, makinig, dito ang tingin. Sabi ng banal na kasulatan, John chapter 14, verse 6, I am the way, the truth, and the life. Ako anya ang daan, ang katotohanan, at buhay. Walang makaparurusama, kundi sa pamamagitan ko, wika ni Jesus. That's why once you choose life, pinili niyo si Jesus. And remember, Jesus is love. Kaya maraming nagkakahiwalay dahil wala na si Jesus sa kanilang buhay. Amen. Sabi naman, laksan-laksan niyo naman ang pag-amen niyo. Sa laki ng simbahang ito, hindi magkasa yung pag-amen niyo. Kaya dapat laksan niyo ang pag-amen niyo. Purihin si Jesus. Amen! Yes. Sabi ng Bible, God makes demand. Ang Diyos ay may hinihiling sa atin on His people. Tayo yun. Mga tao niya, bayan ng Diyos. And often through spiritual leaders. Sa pamagitan ng mga spiritual leaders tulad ni Brother Mike, ang mga pari, ang mga obispo, at tayong lahat na mga naglilingkod sa Diyos. Mga instrumento ng Panginoon. Hoy, mga anak, mga bata, makinig kayo sa inyo itong mga magulang. Huwag niyo pakinggan ang Momo Challenge. Amen. Kaya maraming mga bata na nangangayaya dahil hindi na natutulog dahil sa kalalaro ng Momo Challenge. Pag yun ang ginusto mo, mga bata, magmumukha kayong Momo. Purihin si Jesus. Kaya mahalaga po, ang isang tao may spiritual leader, may kumpisor, kaya nga may parish priest, kaya nga may mga elders of the church, para hindi tayo
para hindi tayo madiskarid sa ating pagpili, para natitiyak natin ang pinili natin ay ayon sa kalooban ng Diyos, may gumagabay sa atin, mayroong nagtuturo sa atin, at may nagpapahalaga sa atin. Amen. Amen. Kaya ang sabi dito ni Yahweh, ngunit kapag tumalikod kayo at ayaw nang makinig sa Kanya. Hoy, mga kapatid, pag ayaw niyang makinig, ano ginagawa natin? Unang pagbasa, unang pagtulog. Paano raw pag inugutom, ba hindi mag-fasting? Panahon ng Kwaresma ngayon, panahon ng pag-aayuno. So kailangan kapag nasa banal na misa o nasa gawain ng Panginoon, kunting tiis. Kung si Kristo nga 40 days, nagtiis at hindi kumain. Kaya sabi ng demonyo, kung ikaw nga anak ng Diyos, gawin mo, tinapay itong ulo ko. Yung bato, because Jesus is the rock of our salvation. Gawin yung tinapayan niya ang batong ito. Ngunit ang sabi ng Panginoon, nasusulat, sabi niyo nasusulat. Laksan niyo. Nasusulat. Laksan niyo pa. Nasusulat. Sabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Ibig sabihin, mga kapatid, higit na mahalaga ang salita ng Diyos. Hindi ang pagkain pang-espiritual, sapagkat kung ating inuuna ang Diyos na siyang pagkain natin ang kanyang salita, anumang hingi natin sa Diyos ay darating! Darating! Sino naniniwalang darating sa Kanya? Ang kanyang hinihiling. Ang hina. Amen? Amen. Kaya mahalaga po yun. Sabi ng banal na kasulatan, kapag hindi kayo tumalikod at hindi na kayo nakinig. Ano ang pangako kapag hindi na nakikinig ang mga tao? Sabi nito ng banal na kasulatan. Ngunit kapag kayo tumalikod at ayaw na makinig sa Kanya, sa halip ay naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko na sa inyong malilipol kayo. Kaya nangamamatay, nalilipol sa anong dahilan? Dahil sa mga sakit at karamdaman. And remember, hindi po galing sa Diyos ang sakit at karamdaman. Nag-umpisa ang taong magkasakit dahil sa pagsuway. Kailang pumasok ang sakit at sumpa nang si Adan at si Eva ay sumuway. At dahil sa pagsuway ni Adan at Eva na siya pinagkulan ng tao, ano ang nangyari? Isinumpa ng Diyos at doon pumasok ang kahirapan, ang problema, sakit at karamdaman. Kaya pag tayo nakikinig, nagsasabuhay ng salita ng Diyos tulad ng pinatuturo ko sa inyo kanina, minonitor ko ang aking naging karamdaman yun. Lagi ako nagpapacheck up hanggang nung last week muli nagpa-check up ako. At ang result, mula noon nang tumanggap ako sa Panginoon, ay dinideklarang ako'y good health, walang sakit sa ngalan ni Jesus. Amen. Di alam niyo, ang tao kapag umidad na ng pag ikaw ay 40 pataas, ay sakitin ka na. Ako po, magsi-63 na ako sa December. Ako po'y senior na. I am enjoying 20% discount. Opo. Pero tingnan niyo po, good health. It's because obedience is better than sacrifice. Kahit tayo nagsasakripisyo, kung ang ating namang buhay ay liko sa kalooban ng Diyos, baka nga nagsisimba tayo, tismusa naman tayo. Baka nga simba ng simba tayo, lingkod ng lingkod, lasinggero naman tayo. Sinisira natin ang templo ng Espiritu Santo. Sabi ng 1 Corinthians chapter 3 verse 15, hindi niyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nananahan sa inyo? Parurusahan ng Diyos.
ang sino mang magwasak sa templo yan. At paano nawawasak ang templo na ating katawan? Sa pamamagitan ng kapabayaan, sa pamamagitan ng mga bisyo. Ano po ang mapapala natin sa sigarilyo? Ano po ang mapapala natin sa alak? Wala. Sakit. Maghihirap ka pa. Nung dati ako naninigarilyo, dati ako naglalasing. Pero mula noon hanggang ngayon, dahil sinabi ng servant leader mula noon, bago pa lang ako nag-i-exercise, sabi ng servant leader, ang sino mang patikim-tikim, panood-nood, kapag dumating ang panahon niya na itugso, at yun ang magiging dahilan na ikaw ay maging adik. Adik sa sugal, adik sa alak, adik sa sigarilyo, dahil sa panunood, patikim-tikim. At kapag yun ay ginagawa natin, we are not choosing perfect choice. Hindi natin pinipili ang buhay, kundi pinipili natin kamatayan. Bakit, Brother Rex? Kapag tayo nagbibisyo, kapag tayo gumagawa ng mga bagay na nakasisira sa katawan natin, we are destroying the temple of the Spirit at pinapatay natin ang ating sarili. Constantly. Ibig sabihin ng constantly, dahan-dahan nating pinapatay ang sarili natin. Amen. Ako'y naniniwala, yung mga sakit at karamdaman kong naranasan because ng mga vices ko noon, yung mga kalukuhan kong ginagawa, kaya ako ay nagkaroon ng consequences na bunga ang aking mga mali at palpak na ginawa. Pero, nung ako'y tumugon sa Panginoon, nagbuga ng maganda. Yung dating mahirap na buhay, inangat ni El Shaddai. Yung dating kamukha ni Palito, naging kamukha ni Piolo. O bakit anong tingin mo? Ano? Lasan mo po? Magandang lalaki. O tingnan mo, hindi makapagsinungaling si brother. Totoo po yun. Bakit? Kapag tayo sumunod sa kalooban ng Panginoon, compare your picture 10 years ago sa picture nyo ngayon, kung anong itsura nyo. Hindi ba? Mas bata kayo ngayon kaysa noon? Ha? Baka mapagkamalang kayo, sasabihin nyo nung una, sasabihin nyo nung itong picture mo nun, kamukha ka ng nanay ni Shasha. Sino yun? Kamukha ka ng nanay ni ano? O diba? Diba? Kaya minsan po, ako, kinumpare ko yung picture ko nun, yung mga picture ko nun, pinagtatapong ko na. Bakit? Iba yung itsura ko nun. Because once you truly receive Christ Jesus in your life, kapag totoo mong tinanggap si Kristo na siyang buhay natin, John 14:6, ako ang daan, katotohanan at buhay. Kapag yan ang tinanggap nyo, magmamanifest sa buhay natin kung ano si Kristo sa atin. Amen? Magmamanifest. Makikita. Mga kapatid. At yun ang kahalagahan. That's why ano sabi ng Panginoon? John chapter 1 verse 4. Oy, makinig kayo. Ha? Sabi ng John chapter 1 verse 4. Ha? Pag kayo nasa gawain, huwag kayong lakad ng lakad at huwag kayong kung ano-ano mga pinagagagawa. Pahalagahan niyo ang salita ng Diyos. Kung ako nga, kapag noon ako dumadalo, ihina ako, pinipigil ko eh. Nang hihinayan ako, baka kumaligtaan yung sasabihin ng Diyos. Ganon din pag ako'y nananaginip. Pag ako'y nananaginip ng maganda, kahit ako'y ihina, gusto ko nang bumangit para iihi ko. Pinipilit ko ituloy yung pagtulog ko. Bakit gusto kong maduktungan yung panaginip kong maganda?
Bakit? Sabi ng Bible, ang Diyos ay nangungusap hindi lamang sa kanyang salita, kundi nagpapahayag siya sa pamamagitan ng mga panaginip. Ang hina. Amen! Amen! Sabi ng John chapter 1 verse 4, ito pakinggan nyo, nasa kanya ang buhay. Na kay Jesus anya ang buhay. Sabi nun, nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Si Jesus ang tinutukoy na buhay. Si Jesus ang tinutukoy na ilaw. Kaya pag wala yung ilaw at wala yung buhay sa iyo, ano ang buhay mo? Madilim ang iyong paligid. Hating gabi walang hanggan. Diba? Iyon ang buhay mo. Madilim. Ang taong buhay ay madilim. Laging ang mga salita ay negatibo. Saan ka nakakita ng negative na puti? Yung na-expose. Kapag ang film ay na-expose, pumuputi. Pero pag hindi expose, yun yung sinasabi ng mga nakasulatan. Walang lihim na di mabubunyag. Ipagkatago-tago mo man. Ang iyong kasalanan ay tiyak mabubunyag. Kaya kung ako kayo, tulad ng ginawa ko, ipinagtapat kong lahat, ang lahat ng aking lihim na kasalanan. Ang hina. Ipagtapat mo na para gumaling ang kanser sa bulsa. Ipagtapat mo na para gumaling yung lahat ng sakit at karamdaman. Ipagtapat mo na. Hindi yung kung kailan patay ka na. Saka ka may makikita doon umiiyak ilang babae. Yung pala yung mga nabuntis mo nung ikaw ay buhay pa. Sasabihin mo asawa mo, sino yung mga babae yung umiiyak? Yung pala mga naghahabol ng mana. Purihin si Jesus. Kaya kayo mga kalalaki ng Diyos ko, ipagtapat nyo na ang inyong mga sikreto sa inyong mga asawa. Bago man lang tayo, ilagay sa kahon. Anong gusto nyo? Kwarta o kahon? Bago tayo ilagay sa huling hantungan. Ha? Siguro bihira naman sa lalaki na hindi gumawa ng kalukuhan. Halos lahat siguro tayo kasi nasasabi ko yun sapagkat ang lalaki ay lalaki. Hindi lang ako. Di ba? Ipagtapat mo na. Huwag kayong matakot. Sapagkat ang sinasabi sa inyong programa, ang pinagsama ng Diyos ay hindi kayang paghiwalayin kahit ipagtapat mo ang napakatindi mong kalukuhan kapag ikaw ay pinag-isa ng Diyos. Ano ang mangyari? Hindi kayo paghiwalayin ng Diyos. Kaya sabihin niyo na, huwag nyo nang ihihing pa. Ako pinagtapat ko lahat. Pinabi ko lahat. Kaya ano ang resulta? Ngayon sa pangalawa kong asawa, maligaya kami. Masaya. Happy together. Ha? At ano ang nangyayari? Yung buhay na pangit doon, yung buhay na mahirap, pinasagana, pinagpala, binigyan ng Panginoon ng mga pangkailangan. At dahil doon, anong nangyayari sa ating buhay? Siyempre masaya. Paano nagiging masaya? Dahil natutugunan yung kailangan mo. Natutugunan yung pambili mo ng mga pangailangan nyo sa pamilya mo. Mayroon kayong family day. Mayroon kayong time sa isa't isa. Mayroon kayong time sa inyong anak. Mayroon kayong time para sa inyong sarili. Na kahit matanda na kayo, ay happy pa rin kayo sapagkat ang pag-ibig ay hindi tumatanda. Purihin si Jesus. Purihin si Jesus. Ang pag-ibig nanay ay hindi tumatanda. Purihin si Jesus. Mayroong Diyos daw si nanay. Hallelujah. Nagsisi
PRC. Ano ang ibig sabihin ng PRC? Philippine Racing Company. Yung mahihilig doon mag-karera. Di ba may jeep ng PRC? So, ano ang dapat kanyang gawin natin sa pagpili na ito? Kung pinili natin ang perfect choice natin, ano ang dapat natin gawin? Number 1, letter P, protect life. Kaya nagkakasakit ang tao, hindi pinuprotektahan yung buhay. Bakit nagkakasakit tayo? Hindi lang dahil tayo sumusuway, kundi dahil anumang ihain sa atin, kain tayo ng kain. Kahit hindi na dapat kainin, kinakain. Nung ako'y makasay sa Australia, doon hindi po kinakain yung ulo ng baboy. Hindi kinakain yung paa ng manok, paa ng baboy, at saka ulo ng isda. Pag ikaw ay nagluto ng may ulo, yung isda, sasabihin mo, kadiri! Kasi nakatingin sa'yo, nakatingin daw yung mata ng isda sa'yo. Kaya pinipili doon ang isda, wala nang ulo, wala nang buntot, katawan na lang, wala nang tinik. Pinamimigay na lang, tinatapon yung mga ang mga Pilipino, yung mga Pilipino ang ginagawa, kinukuha yung mga tinatapon. Ano ang ginagawa? Ginawan tsatsaron bulaklak. Yung mga balat ng baboy, ginawan chicharon. Mga kapatid, kaya anong nangyari? Mahilig doon na kinukuha yun at pinagkakakainin, hindi dapat kainin. Anong nangyari? Na high blood at na-stroke. Nagkasakit. Bakit? Dahil hindi tayo health conscious. When you say protect life, it means we must become health conscious. Lalo na kung kayo nagkakaedad na. Pagkatapos kain kayo ng kain, bira ng bira, kung anong ihain, yun. Alam niyo po, strategy ng demonyo. Yung mga restaurant is word, eat all you can, buffet, at kung ano-ano pa. Punta ka halimbawa, magbibigay ako ng example, pumunta ka sa Vikings, magkano ibabayad mo? 1,000 plus kung araw ng linggo. O araw ng Sabado at linggo. Weekend. Ngayon, pag kumain ka doon, eat all you can, kaya bundak ka na, gusto mo pang kumain ng kumain hanggat nang ikaw ay busog na, punta ka sa kumport, pagkatapos mo mag-release, kain ka na naman. Bakit ang nasa isip mo? Sayang yung iyong binayad. And that is the strategy of the devil. Gluttony. At yun ang dahilan kung bakit ang tao nagkakasakit. Bakit? Hindi po ang Panginoon anti-social. Hindi ko sinasabing masamang pumunta doon. Ang sinasabi ko po, kailangan tayo ay may choice na kailangan yung capacity lang natin. Hindi yung kain ng kain, puputok na yung tiyan mo, ay kain ka pa ng kain. So start to become health conscious. If you want to protect your life, gusto niyo humaba ang buhay, gusto lang natin yung pangako, pero ayaw naman natin gawin. Kung ano ang dapat natin gawin para humaba yung buhay natin. Alam mo na, ikay high blood, kain ka ng kain ng lechon. Alam mo, matakas na yung kolesterol mo, kung ano-ano pa mga palaman na makapagpapataas sa'yo ng kolesterol. Ayaw mo kumain ng gulay, gusto mo puro karne. Na nakapagpapaiksi ng buhay. Ano ang sabi ng mga nakasulatan, mga kapatid? Remember, sabi ng sister natin, processed food, yung pong mga tinatawag na frozen food, yan po ay matatagal ng pagkain na napakatindi ng mga chemical. At yung mga tao ginagawa dahil sila hindi nagpuprotect sa life, pati ang kanilang kinakain, pati sa kanilang pamilya, hinahanda, ay minamagic na ang sarap ng pagkain. Na hindi nila alam, lahat yan ay chemical na may side effect sa ating katawan kung bakit nagkakaroon ng cancer, nagkakaroon naman kung ano mga sakit sa loob ng tiyan. It's because of the chemical that used by those people who are not of wisdom. Protect life, brothers and sisters. Bakit mahaba ang buhay noong unang panahon? Kasi wala
kemikal, lahat yun ay mga abuno na galing sa mga bulok na mga halaman. Kaya ang dapat, if you want to have a long life, it's not enough to listen to the word, but to have wisdom that you need to follow the will of the Father. At ano ang kalooban ng Diyos, sundin mo kung ano yung nararapat para sa iyo. Ang hina! Ang hina! Matthew chapter 7. Makinig kayo. Ito ang sinasabi ng mahal na kasulatan. Mateo chapter 7, verse 14. Ang sabi ng mahal na kasulatan ay ganito, ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay. At kukunti ang nakatatagpo niyon. Makipot. Ang ibig sabihin na makipot, ano? Kailangan natin ng sacrifice. Kung ang gusto mo na nasanay ka na sa taste, na ganun masarap, kailangan kung yung susundin mo, magtiis ka, nasanayin mo yung kakainin mo, yung dapat na makapagpapahaba sa buhay mo, hindi yung makapagpapaiksi sa buhay mo. Be health conscious. Amen. Amen. Pag sinabing health conscious, pati yung mga gamot, hindi, alam nyo, kapag synthetic ang ating ginagamit, nakapagpapagaling nga, pero ang daming nadadamage na organ sa iyong katawan. Bakit maraming dinadialysis ngayon? It's because nadadamage ang iyong kidney. Nadadamage ang ating bahagi ng katawan dahil sa mga chemical na ang tataas na ating mga tinutumak. Mga kinakain hindi nararapat. Ako hindi kumakain ng baboy. Ako hindi kumakain ng tinubuan. Ako hindi kumakain. Bakit? Nasa dugo ang germs. Nasa dugo ang mga bakterya. Kaya nga pag tayo nagpapatingin ng karamdaman natin, ano kinukunan tayo ng dugo, doon nakikita ang lahat ng sakit natin sa ating dugo at sa ating urine, umihin. Pagkatapos, kakainin mo yung dugo. Ako nakadaan ako sa Pasay, no, ako nagtatrabaho sa ano. Isipin mo, lahat na lang dumi ng baboy na kinakatay, yung laway ng baboy, lahat na lang napunta doon sa dugo, pagkatapos bibintay yung dugo, na ang dumi-dumi. Tapos sarap ka sa dinuguan, purihin si Jesus. Purihin ang Panginoon. Amen! 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 Sabi ng Mateo chapter 6 verse 26, ito ang sinasabi naman ng kasulatan, Matthew chapter 6 verse 26, mga kapatid. Ano ang sabi ng Bible? Ang sabi ng Biblia ay, masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim, ni umaaniman, o kaya nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Ha? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamagitan ng kanyang pagkabalisa? Sino nga naman, mga kapatid? Ha? Sino? Wala. Sabagat, sabi rin ito ng banal na kasulatan, sabagat higit na mahalaga ang buhay. Higit na mahalaga yung ating buhay. Bakit? Sabi doon sa isang awit, ano hindi ko tatapusin, minsan lamang tayo
pag may nag-alok sa'yo, ako pag may nag-alok sa akin at ako gusto na sabi, take out na lang po. Ayan. Para sa mga anak mo, di ba? Ganun po yun. Kaya mahalaga, sinasabi ko po sa inyo, gusto niyo humaba ang buhay. Tignan mo si Brother Joe, Tanyahora. Mahigit 80 years old na. Bakit? Health conscious, pinipili niya ang kanyang kakanin. Si Brother Mike, pinipili niya yung kanyang kakanin. Kapag kami naka-duty, anong kinakain niya? Hindi kumakain niya ng karne, hindi kumakain ng baboy. Kumakain niya ng manok na native. At gulay. Kaya pag kayo may edad ng, katulad yung mga senior citizen nga, sabi nga ng isang speaker, ang mga senior citizen ay nandun na sa departure area. Eh, pero yung mga kabataan nandun pa sa arrival. Kaya po, kung gusto nating humaba ang buhay, be health conscious. Huwag kain ng kain. Siguro po hindi ako babanggit ng pangalan, meron kaming kasamahan, tinan mo, ang lusog-lusog niya. Pero bakit nagkasakit? Kasi every time na may anniversary, hindi kayo tudo sa pagkain. Sabi niya sa akin, inaanak, ngayon ako nagsisisi sa nangyari sa akin ngayon, dinadialysis. Bakit? Sapagkat yun, mahilig noon sa pagkain, sa kahit anong igain. Lagi mo na ako inaaya doon sa tinatawag na yung Paris-Paris, hindi naman ako makain noon. Bakit? Puro taba. Laman ng baka sa loob, tapos sinangag. Isipin mo, todo cholesterol yun. Nilalaso natin ang ating sarili. Pero ngayon, ano ang sabi niya, di ba? Nagsisisi na ako. Kaya, yung po, dapat tayo po ay maging health conscious. Ngayon, naging health conscious na siya. Kaya ngayon, naging gwapo na siya. At mayroon na siyang minamahal. Purihin natin si Lord. Purihin natin si Lord! And finally,
Ang mundo, nung panahon ni Noah, ang Diyos, ang sabi niya, hindi ko na muling gugunawin ang mundo. Inirespeto ng Panginoon yung buhay. Tayo rin dapat magrespetuhan. Yung anak mo, irespeto mo. Hindi yung sasabihin mo, oy, anak, tumingin ka! Papunta ka palang doon, pabalik ka. Sabi mo, anak, na iba't naman din kita nakasalubong, pabalik ka. Respect one another, respect life. Sabi nga, ang pinakamasarap na sabihin sa isang tao, lalo na sa minamahal mo, yung pagdating mo, ay sasabihin mo, kumusta ka na? Sabihin mo sa iyong katabi, Kumusta ka na? di ba ang sarap tingnan, ano? Yung kinukumusta ka, lalo na kung ang asawa mo, pagod na pagod, pagdating mo ng bahay, ma, kumusta ka na? Kumusta yung maghapon mo? Kumusta ka na? O di ba? Ang sarap nun. Pero nakakaligtaan natin, kumustahin ang sarili natin. Baka nagpa-plastic ka na ikaw. Nakumusta mo ba yung sarili mo sa pagharap mo sa gawain ng Diyos? Baka napapahalagahan natin yung ating kapwa, pero yung sarili mo na nagtatagal ng buhay, hindi mo malang nasabi sa maghapon o pagkalipas sa mahabang panahon, kumusta na ikaw? Sarili mo hindi mo kinakausap, baka ikaw ay nakikipag-plastic ka na sa paglilingkod sa Diyos. Respect, life, and finally, letter C, choose life. Piliin mo. Sabi ng Deuteronomy 30 verse 19, huwag kayo magkakamali sa pagpili. Piliin yung buhay para sumagana ang ating buhay. Piliin natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Huwag tayong makikipaglaban sa Diyos. Piliin mo kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Amen. Nung pinili ko ang Panginoon sa buhay, alam nyo, napakalakas ng tukso. Napakalakas ng tukso. Siguro po kung pinili ko yung tukso sa buhay ko, siguro, patay na po ako siguro. Pero thank God, kasi hindi ko pinili yun. Mas pinili ko po si Jesus na siyang buhay. At nang pinili ko ang Panginoon, tingnan mo naman, yung 5 kong anak sa una kong asawa, lahat po sila'y nakapagtapos ng pag-aaral. Si Kuya Ryan, second course na po niya yun, yung AB Evangelization. Dahil siya po ay natapos na ng computer science. Yung mga anak ko lahat, yung panganay kong anak sa Reynante, tapos po yan ang 4 years course na yung pong business administration. Yung pangalawa kong anak, mga kapatid, tapos po ng music. Yung pangatlo kong anak, si Kuya Ryan nga po, natapos na yung pangalawang course na yung AB ngayon. Yung pang-apat kong anak at bunso kong anak sa una kong wife, tapos sila ng 4 years course ng Hotel and Restaurant Management. Yung aking 3 anak kay Luisa, yung anak ko ngayon, sila po ay nagsisipag-aral. Alam mo kung sa nag-aaral yung gusto kong anak sa San Dionisio Catholic School, doon po sa malaking simbahan. Magkano tuition fee doon? Almost kulang-kulang 100,000 po. Magkano po saan nag-aaral yung panganay ko doon sa ama, doon po sa Sukat. At saka nag-aaral naman itong babae ko, diyan po, grade 11 and girl, diyan po sa CDW. Lahat sila, kung iisipin ko, paano namin na pag-aaral yung mga mahal ko sa buhay na yan? Kung wala ako sa pagpili sa Panginoon, hindi yan makakapag-aral. Hindi yan makapagtatapos. At siguro po kung hindi ko pinili yun, habang panahon kaming naghihirap, habang panahon kahit isang tuka. Pero nang pinili ko si El Shaddai, iniangat ang aming buhay. Iniangat ang kabuhayan. Pinagwapo at pinaganda ang mga mahal ko sa buhay. At patuloy na pinagpapala ni El Shaddai. Kaya mga kapatid, choose. Remember, life is what you make it. It is your choice, brothers and sisters. Taas ang inyong kamay. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa aking mga nagawang kasalanan.
mula po sa aking pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Panginoong Yesus, pinagsisisihan ko ang lahat ng nagawa kong pagkakasala, ang aking paglabag at pagsuway sa iyong mga salita. At mula po ngayon, pinipili kita dahil ikaw ang aming buhay. Pinipili kita, O Jesus, at hinihiling ko ngayong gabing ito. Hinihiling ko po sa iyo, maghari ka, O Diyos. Maghari ka, O Diyos, sa aking buhay. Declare it. Just close your eyes. Pigit mo yung mga mata. At ideklara mo, maghari ka, O Lord. Ikaw, O Diyos, sa aking buhay. Yes, yes. Ang isip ko'y baguhin. Amen. Maging dapat kalooban mo. Oh yes, thank you God. Sa buhay na ilang sa'yo. Yes, maghari ka Lord. Ikaw, O Diyos, sa aking buhay. Amen. Ang isip ko'y baguhin. Yes, oh God. Hallelujah. Maging dapat kalooban. Hallelujah, hallelujah. Sa buhay na ilang sa'yo. Amen, amen. Maghari ka, Lord. Jesus, ang puso namin ay sa'yo. Sa pag-ibig mo't biyaya, pinalitas mo. Maghari ka, Lord. Sa buhay mo. Maghari ka, Panginoon Jesus, sa aming buhay. Maghari ka, O Diyos, sa aking buhay. Ang isip ko'y baguhin upang maging dapat kalooban mo. Sa buhay na ilang sa'yo. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, Jesus. Ang puso mo't kaluluwa ay alay sa'yo. Sa pag-ibig mo't biyaya ay naligtas ako. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka sa buhay. Maghari ka. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, Jesus. Ang puso mo't kaluluwa ay alay ko sa'yo. Sa pag-ibig mo't biyaya ay naligtas ako. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka sa buhay. Maghari ka. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka sa buhay mo. Yes, Lord. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka sa buhay mo. Just close your eyes. Hayaan niyo nakapikitan ang iyong mga mata at damin niyo ang kanyang kapangyarihan. Damin niyo ang mahimalang pagkilos ng Diyos. Remember, God is very sensitive. At alam ng Panginoon ang iyong mga problema. Alam na alam po ng Diyos kung ano ating mga itinaragin. Alam na alam ng Panginoon sapagkat higit ko na may malasakit ang Diyos kaysa sa akin.
Alam ng Panginoon kung ano ang problema mo sa sarili mo. Alam ng Panginoon kung may problema ka sa mga anak mo. Kung may problema ka sa tahanan. Kung may problema ka sa iyong hanap buhay. Alam na alam ng Panginoon. At alam kong may ginagawa na ang Diyos ngayon. May nangyayari sa iyo. At dumadaloy ang kanyang kapangyarihan. Mula ulo ang talampakan ay mayroong ginagawa ang Diyos. Hinahakis ka niya. Pinagagaling ka sa iyong karamdaman. Pinalalaya ka niya ngayon sa pangalan ng Jesus. He is the great healer. He is the great provider. You receive Him in your life. Oh Father in heaven, in the name of Jesus Christ of Nazareth, by the power of the Holy Spirit, inaagin ko, Panginoon, ang pagdaloy ng kapangyarihan mo mula ulo hanggang talampakan at dumadaloy, pinalalakas, pinagagaling ka. Receive the power. Be healed. Be healed in the name of Jesus Christ. Receive. Receive. Receive healing. Receive deliverance in the name of Jesus. Tanggapin niyo ang kagalingan. Tanggapin niyo ang kalakasan. Tanggapin niyo ang himala. It is by faith that you receive miracle. It is by faith that you receive healing. It is by faith that you receive deliverance. It is by faith that you receive the promises of God. Take it. Receive it. Take it. Take it. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Na magharap kayo ng iyong partner. Magharap kayo ng iyong partner. Ipatong niyo ang inyong mga kamay sa bawat ulo niyo. At tanggapin niyo ang himala ng Diyos. Tanggapin niyo ang himala ng Diyos. Tanggapin niyo. Let's pray one another. Let's pray one another. Tulad ng sinabi ng Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga kamay, at ang sino man ang iyong mapatungan ng iyong mga kamay na may sakit, ay kayo yung pinagaling. Receive. Amen. Receive. Receive. Be healed. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Father, cover them with your precious blood. Make us holy, blameless, and make us victorious Christians. In Jesus' mighty name we pray. And everybody say, Amen. everybody say, purihin natin ang Panginoon, palakpakan natin ang malakas ang Diyos. At sabihin mo, I am healed. Magaling na ako. Sabihin mo, I am strong. Malakas na ako. Sabihin mo, I am rich. Mayaman na ako. Sabihin mo, I am victorious. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Bago po natin itaas ang ating mga prayer requests, tinatawagan po yung core group dito po. And we need to pray for them. Lahat ng core group ng chapter na ito. We need to pray for them para po sila ay lumakas at lalo pang magpakasipak sa paglilingkod sa Panginoon. Faster. Dito po kayo para kayo ay lumakas, gumanda, sumigla sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi ko po kayo tutulong. Hindi ko po kayo tutulong. Basta ang mahalaga po ay kayo ay magsuko sa Panginoon. Tandaan niyo po, yung inyong edad na yan, napakahalaga po na i-alay mo na lang sa Panginoon. Ako yun ang sinasabi ko sa Lord. Lord, ang nalalamig ng buwan hanggang sa edad na 120 ay inaalay ko sa Panginoon.
hanggang 75 lang. O, kasi sumobra ka na. So, taas yung income. Gusto nyo 120. Nag-aalala. Hindi po pwede. Hindi nyo ba nakikita yung mga nasa sa social media na pinapakita nagsi-celebrate ng birthday? 120, 115, 105. Si may-ari ng SM, 94 eh. Diba? NBC. Pero tingnan nyo, nadala ba niya yung kayamanan niya? O, diba? Kaya yung inyong kayamanan, gamitin yung paglilingkod sa Diyos. O, kita sa kamay. Ito niyo po ang inyong mga kamay sa ating mga lingkod ng Panginoon na pinili ng Diyos. Ama namin Diyos na makapangyarihan, aking kong dalangin ang mga lingkod na ito ay patuloy kong bigyan ng kalakasan, patuloy kong bigyan ng mahabang buhay ayon sa iyong kagustuhan, Lord. At dalangin ko, Panginoon, na patuloy silang magpakasipag sa paglilingkod sa iyong ubasan. At dalangin ko sa bagong simbang ito, Panginoon, paapawin mo ang mga attendees sa lugar na ito, Panginoon. Ikaw po ang siyang tumawag at ang mga tao ito ay gamitin mo, Panginoon, bilang iyong instrumento. Dahil yan, Lord God, hindi ko po sila na i-anoint ko, Panginoon, at pagpalain mo. In the name of Jesus Christ of Nazareth, by the power of the Holy Spirit, tanggapin niyo ang anointing ng Panginoon. Receive the anointing of the Holy Spirit. Receive the anointing of the Holy Spirit in Jesus' name. Yan. Receive the anointing of the Holy Spirit. Yan. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Manalig kayo pagtiwala sa Diyos. Uuwi po kayong may dadatang himala sa bahay niyo. Amen. Manalig po kayo. Okay? Tulad ko noon, inangkin ko, alam niyo, pagdating ko sa bahay, ang laking himala na dadatang ko. Malaking pagpapala. You claim it by faith. Amen? Sino sa inyo ang gustong yumaman? Sino sa inyo ang gustong yumaman? Gustong yumaman? E paano kung wala naman sisiglan dito ng pagyaman? Asa na yung mga workers? Hey! Gustong yumaman? Okay, dito po, sister. Hindi pwedeng italin sa kanila yan kasi hindi sa pilitan yan. Yung gusto lang yumaman ang lalapit dito para ilagay. Ang liit naman yan. Nahihirapan sila po yan. Okay, gusto nyo yumaman, lalapit po kayo dito para babaeng balo na naglapit sa hulugan at sabo lang ibinigay niya kanyang ikabubuhay, isang kusing at ang babaeng balo yun ay naging masagana at yumaman, di na nabanggit sa Biblia sapagat pinagpala ng Diyos. Habang umawit na, marami something that to give it away. Pwede na maghihulog ang inyong kasaganaan na inyong ihahasik sa Panginoon. Love is something that you give it away. Give it away. Give it away. Love is something
kundi maging sa health natin, maging tayo good health, sapat tayo po ay naging mapagbigay para sa gawain ng Panginoon. Amen! Paalala sa March 25 po ang ating diocesan doon po sa BCDA. Kaya tandaan niyo po yun, BCDA ang ating pong diocesan. At sabi po, piliin niyo buhay. Anong number? Bilaksan niyo. Kasi po, mayroon ding ang tulog ay buhay sa 86. Ano? Tandaan niyo, wag niyo na muna. Bago kayo umuto ng iba, unahin niyo yung party list. Piliin niyo number 87, buhay po yun. Kasi mayroon din po ang buhay. Hindi po yun yung sa atin. Sa atin, buhay lang. Okay, number? At mag-akay kayo, may house-to-house campaign tayo every Sunday. At mayroon tayo, pinaka-final, 2 beses, month of April at month of May. Yung po, pinaka-final natin. Kaya yung ating announcement. Okay? Anniversary natin, June. Month of June, anniversary natin. At pa, month of May, magkakaroon tayo ng outing after the election. Amen? May the Lord God bless us all now and forever. But before that, yung coordinator, baka may sasabihin ka na, final quote message. The final message po ng coordinator. Muli po, magandang gabi po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako kay Yahweh Shaddai sa dami ng bilayang binigay sa atin ngayon. Alam ko, lahat tayo pinagmana sa gabi ito. Aras tayong nagkaya kayaman ng siksik-siksik at umaapaw. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming sasabihin ni Lord. May iahagis pa po, ha? Doon po sa lahat ng mga nagagawa po ng Vicarriato 4. Sa linggo po alas 12 ng tanghali sa Santa Lucia. Napaka-importante po ito. Wala na po tayong tao para po sa pinagbibilingan po namin. Kaya ipupush na po namin yung proyekto po namin sa Vicarriato 4. Tsaka po yung pinagbibilingan po ng bawat disciple. Magandang gabi po. Okay, so yun po, So, lahat po ng may mga sasakyan ay tulungan niyo po kami sa ating pong house-to-house campaign at yung pagpaparida. At mayroon na po tayo kung may USB, mayroon na po ako na yung sa buhay para i-copy lang sa computer ko na yung awit ng buhay. At yung salita na patungkol doon sa lahat ng mga beats na nakapasa patungkol sa ating buhay. Okay? So yung po, tulungan po natin ang ating pong mga kabataan para sa future natin. Amen? Okay, handa na kayo? Amen. Handa na po kayo? May the Lord God bless us all now and forever in the name of the Father. Nasa Father pa lang po. It's a declaration of our faith. Tinuturuan ko lang po kayo para hindi tayo maging katulad ng mga sarado ikandado na nagmamadali. Okay? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy pa lang po, Holy Spirit. Amen. Amen. Ito na po ang bonus nyo